Sa panahon po ngayon, hindi na bago ang issue ng bullying sa mga kabataan. Sa eskwelahan po yan at online. Pero ang masakit po dito, maraming magulang ang hindi agad namamalaya na ang anak nila ay biktima na. Well, totoo yan, Dian, ano? Kaya ngayong araw po ay pag-uusapan natin kung paano natin mas mauunawaan yung mga senyales ng bullying at paano natin mapapalakas yung open communication sa loob ng pamilya. Kasama po natin ngayon si Dr. Joan May Perez Riverial, President, Philippine Psychiatric Association Incorporated. Welcome back po. Magandang umaga sa Rise and Shine Pilipinas, Doc. Hello, good morning Ma'am Dayan, Sir Audrey at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng Rise and Shine Pilipinas. Good morning sa lahat. Good morning, Dr. Joan. Alright, Doc, paano ba natin ito ma-differentiate, yung normal na asaran ng mga bata sa bullying? Yes, Ma'am Dayan, ang normal na asaran, ito yung there is that mutual, may mutual na asaran, biruan, wherein wala siyang intent to cause any form of harm sa the other individual. Pag sinabi kasi in bullying, meron itong very important na elements. Number one, it's a pattern of behavior. Pattern meaning paulit-ulit na siya. At merong number two, that intention. So, to cause harm. Humiliation doon sa the other party. And usually ito, meron siyang power imbalance na tinatawag natin. So it's inflicted by someone na mas higher ang status or mas malaki siya or physically, no? May power difference, may physical difference sa kanilang size, financial, social status, or as a group, they feel na mas stronger sila because they are able to hurt someone, no? Because there is, di ba yung parang strength in numbers na kanilang tinatawag. So, kaya meron siyang ganitong elements which differentiates it from yung normal na playful, no, na jokingly na nag-aasaran ang mga magkakaibigan. Well, Doktora, ano po ba yung mga early warning sign na nambubuli na pala ang isang bata? Halimbawa po ako isang magulang, bully na pala yung anak ko. Paano ko malalaman? Ano yung mga characteristics nito? Yes, Sir Audrey. Number one dito, kung tayo ay nabubuli, no? Usually kasi sila yung mga nagkakaroon ng mga behavioral changes. For example, nakaka-apekto na sa kanilang sleeping pattern, hirap silang matulog, or maaring sobra-sobra ang tulog, or changes sa kanilang pagkain, appetite changes, at ito ay nag-lead also to school refusal. For example, sa mga bata, ayaw nilang pumasok sa school. They come up with mga iba-ibang mga excuses na masakit ang tiyan, kaya they skip class because takot sila, no, of that bully na maaring nandun, no, sa kanilang school pagpasok nila, or nagkakaroon na ng problema sa kanilang academic performance, for example, or sa mga relationships. They avoid yung mga going out, or they become isolated. So ito yung mga sa nabubuli na bata. Pag nambubuli naman, makikita natin, no, na parang they also engage in mga behaviors na medyo may pagka-secret also. Maaring they become more secretive sa kanilang mga activities. Sometimes umaabot sa point na hindi natin alam pero pinapatawag na tayo sa school because of ito nga, no, may mga aggression na nangyayari na maaring hindi tayo aware of because of that secrecy sa kanilang mga behaviors and sa kanilang mga attacks, no, or threats sa kapwa nila student or sa kanilang mga friends. Doc, ano po dapat gawin siguro ng mga magulang or guardian kapag mayroon po silang hinala na ang kanilang anak ay nabubuli po? Kailangan, Ma'am Dayan, number one dito, no to victim blaming. Kailangan i-address natin siya in a way na it's empathic. Yung i-feel natin kung anong pinagdadaanan ng ating mga anak, the pain, the hurt, humiliation, pag sila ay napapahiya. Let's encourage na mag-usap tayo in a safe space, na walang judgment. Huwag natin silang i-blame yung mga anak natin na ikaw kasi, kaya ka nabubuli dahil ganito. Kasi kung ganun kasi ang mangyayari, baka hindi na sila magsasalita, di ba? Hindi na sila magkukwento sa atin. So let's encourage open lines of communication without judgment. At kung kinakailangan, we can also address this by talking sa paaralan, no?
of course, communicate also sa teacher or sa school para they are also aware at kung kinakailangan that meeting with the other party para kailangan ma-address also saan ba nanggagaling, ano bang root cause, bakit nabubuli ang kanilang anak, na para with that awareness ngayon kung saan nanggagaling, we can act on it, no? Maaring matulungan ang ating anak na nabubuli or tulungan also yung nangbubuli. Kasi sa mga pag-aaral kasi, Ma'am Dayan, Sir Audrey, ay meron also reasons na bakit yung isang individual ay nangbubuli. So silang dalawa, no? The two parties, pati yung mga bystander, yung mga naka-observe sa kung ano ang nangyayari, kailangan also we empower them na to speak up against bullying. Mhm. Well, Doktora, personal experience, ano? Nung bata ako, malit lang din ako, nabubuli rin ako eh. Pero nagturo sa akin to ng resiliency kung paano mo lulusutan yung mga taong nambubuli sa'yo. Hindi ba dapat din na maituro natin sa ating mga kabataan na hindi lang sa panahon nila nagkakaroon ng bullying, even sa pagtanda nila. So ito yung nagpe-prepare sa kanila para tumigas yung dibdib at maging resilient sa mga ganitong klase ng tao. Tama, correct yun, Sir Audrey. So, it's also a way, kaya maganda yung open lines of communication, discussion, para magturuan also ang ating mga anak. No? Kasi with that awareness ngayon kung saan nanggagaling yung root cause ng bullying, matutunan nila, or we can also teach yung mga anak natin paano to bangon, no? How to take more control. Kasi control kasi na issue ang pinag-uusapan dito, to take control. And focus sa mga bagay na kaya nilang kontrolin, no, within their control. So, for example, no, to be more resilient, meaning paano ba to be more, yung hindi towards aggression, but to be more, we assert ourselves. So, we assert better. For example, say no to the bullies. For example, say no to bullying. Kung kinakailangan, you step back, move out, move away from the bully. At mas maganda also, we communicate in a wag naman fight yung physical na aggression with aggression also. No, kasi magpa-perpetuate yung bullying doon. No? So, mas maganda, we communicate na this is not acceptable sa akin. So, focus on other things na maaaring magbigay sa atin ng happiness, joy, and always know na may mga taong pwedeng lapitan. Like yung teacher, guidance counselor, or parents, loved ones na who can provide that safe space para sa atin. So, never go through this on your own. Sa mga nakakaranas ng pambubuli, you are never alone at may mga people handang tumulong for mga ganitong cases in the school or in the community. Uy, mahalaga yung mga rekomendasyon at tips ni Dr. Joan. Well, maraming salamat po sa inyo pong mga ibinahaging impormasyon at siyempre sa bawat tahanan nagsisimula po ang tunay na proteksyon. Para sa mga bata, nandyan po ang inyong magulang para gabayan at protektahan kayo. Sabi nga ni Dr. Joan, you are not alone. No? Maraming salamat po muli. Nakasama po natin si Dr. Joan May Perez Referial. Maraming salamat, Doc.